Magandang umaga po sa bawat isa mga kapatid. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay binigyan ng buhay at lakas, mabuting kalusugan sa umagang ito. Kaibigan, kapatid, sa umagang ito ay meron pong inihanda ang langit. Isang sariwang pangako muli na sana ikaw at ako ay makatanggap. Para lubos po natin matanggap ang kanyang pangako sa araw na ito, atin pong buksan ang ating mga isipan, ang ating mga puso, at ating pakinggan ang kanyang direksyon mula sa kanyang banal na salita upang ang kanyang pangako na atin pong tatanggapin, pangakong aakay sa atin sa isang buhay na maligaya araw-araw. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po sa napakagandang umaga na kami ay inyong ginising. Malakas, malusog ang aming pangangatawan. Salamat Panginoon na bago po naming gampanan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa aming balikat, nais po naming maupo muna sa inyong paanan sapagkat alam namin na sa inyong paanan aming masusumpungan ang inyong biyaya. Akayin po ninyo kami sa pagkaunawa ng inyong salita sa umagang ito, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahapon po ay ating napag-aralan ang aklat ng Exodus Kapitulo 17, yung unang 7 talata. Na ang unang 7 talatang ito ay walang iba kundi ang Diyos mismo ang nagpakita ulit ng panibagong himala sa kanyang bayan, mga minamahal kong mga kapatid. Ang bayan ng Israel minsan ay naging bihag, subalit sila ay pinalaya. Pinalaya sa kabila ng maraming mga taon na sila ay naging bihag o di kaya ay alipin. Pinalaya sila dahilan sa kamay at kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang bayan. Alam po ninyo ang mga leksyon na dapat ay natutunan ng bansang Israel ay ang Diyos na naglabas sa kanila mula sa pagkaalipin, ay Diyos na nagmamalasakit sa panahon na sila ay naghihirap. Ang Diyos ay nagpapadala ng tulong sa panahon ng kanilang pangangailangan. At ang Diyos ay lagi pong merong laan na kanyang nagagawang posible ang mga bagay na imposible sa kanyang bayang Israel. Alam po ninyo, sa pinagdaanan ng bansang Israel sa nakaraan, maraming mga bagay ang kanilang namiss. Maraming mga leksyon ang kanilang binaliwala. Sa kabila na ang Panginoon, sa kanilang mga mata ipinakita ang kanyang kapangyarihan, subalit hindi nila ito pinansin. They just took for granted the blessings as well as the power of God. Maalala po ba ninyo yung nangyari doon sa Mara? Na pinatamis ng Panginoon ang tubig na kanilang ininom. Naalala po ba ninyo na sila minsan ay nawalan ng pagkain? Na ang Diyos ay nagbigay sa kanila, nagpaulan sa kanila ng pagkain umaga at gabi? Doon po sa lugar ng Rephidim, mga kapatid, na ito ho ay pagitan ng Elim, ng Desert of Sin at ng Mount Sinai. Ang sabi po rito ay muli silang nangailangan ng tubig. Alam po ninyo, kahit gaano karami ang dala mong tubig, kapag ikaw ay naglalakad sa ilang, na kung saan ay napakainit during daytime, yung pagod, yung pawis, yung tubig na lalabas sa iyong katawan, kinakailangan po i-replenish. Mapalitan din ito ng tubig. That's why they are always asking for two things. One is water and the other one is food. And everything that they demand from Moses has been provided, given by God sapagkat ito ang pangako ng Panginoon sa kanila. Mga minamahal ko mga kapatid, they had forgotten the faithfulness of God in the past. And they began to blame Moses. Not only that they began to blame Moses, they even quarreled Moses. Kanilang inaway pa si Moses, mga kapatid. Subalit, nagpapasalamat tayo
nasa kabila ng problema na patuloy na ibinabato kay Moses, maliit man o malaki, alam ni Moses kung kanino siya lalapit. Napakagandang leksyon, na sana ang leksyon na ito ay atin pong matutunan, mga kapatid. Alalahanin po ninyo, ang problema na ibinibigay kay Moses ay hindi problema ng 1, 2, 3, 4, 5, 10 katao. Ang problema na ibinibigay kay Moses ay problema ng milyong mga tao na lumabas mula sa pagkalipin. Na mga taong pasaway, mga taong matitigas ang ulo, mga taong hindi marunong sumunod sa instructions at hindi nila nakikita ang katapatan ng Panginoon sa kanila. Kaya nga't si Moses, bawat ibato sa kanyang problema, alam niya kung kanino rin ibabato ni Moses ang kanyang problema. Walang iba kundi ang kanyang Diyos sa langit. Mga kapatid, hindi pa pinabayaan ng Diyos si Moses. Kaya nga't walang dahilan si Moses para hindi dalhin ang lahat ng bigatin, lahat ng problema, lahat ng hamon na ito na dumarating sa kanyang buhay. Leksyon para sa isang leader na itinalaga ng Panginoon sa kanyang iglesia, na bagaman hindi madali ang pangasiwaan ng bayan ng Diyos, subalit there is always a way for the leader, for each one of us, where we can bring our petitions and our concerns, and that is to the God of Moses, the God of heaven. No more, no less, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nga't si Moses ay nanalangin, at sa kanyang panalangin ang Diyos ay naglaan naman ng kanyang pangako para sa kanyang bayan. Kaya nga't ang sabi ng Panginoon kay Moses, dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin. Ang sabi, magdala ka ng mga tao at dalhin mo rin ang tungkod na yan na iyong ipinukol doon sa Nile, and go. At sa harapan ng malaking batong yaan, ang sabi ng Panginoon, ako ay tatayo sa kanilang harapan. Mga minamahal ko mga kapatid, yun po ay pangako. Yun po ay katuparan na ang presensya ng Diyos ay kanilang kasama. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay kanilang nakita. Kaya nga nung ipinukol ni Moses ang staff na yun, ang tungkod na yun doon sa bato, umagos ang tubig na siyang nagbigay ng ng tulong sa bansang Israel na ibsan ang kanilang pagkauhaw. Ang Diyos ni Moses at ang Diyos ng Israel ay Diyos na hindi bumibigo. Siya ang Diyos na ng himala at maraming mga himala. Hindi maubusan sapagkat araw-araw laging merong ipinapakitang himala ang Panginoon sa kanyang iglesia, sa kanyang bayan, sa bawat isa na nagtitiwala sa kanya, mga kapatid. Maalala po ba ninyo kahapon na atin pong napag-aralan? Upang ang tubig na ito na iniaalok sa atin ay atin pong maranasan, maibsan ang ating pagkauhaw, kinakailangan lamang po ng tao na tumugon at tanggapin ang paanyaya ng Panginoon. Malala po ba ninyong aklat ng Apokalipsis 22 talatang 17 na kung saan ang bawat isa sa atin ay inanyayahan ng Panginoon na tayo ay lumapit at tanggapin ang kanyang alok. Tayo na nabibigatang lubha, tayo na manauhaw, tayo na mga nagugutom, tanggapin natin ang kanyang alok at maiibsan ang ating pagkauhaw, ang ating pagkagutom, at tayo ay aakayin sa isang buhay na masaya, isang buhay na walang hanggan. Only one thing that we need to do, and that is to come and accept the offer of what? Living water na walang iba kundi ang ating Panginoon. Tayo ay dadako sa ikalawang bahagi ng aklat ng Exodus Kapitulo 17, talatang 8 hanggang 16. Alam po ninyo, after water came out from the rock, what follows is war.
Meron pong pakikipagbaka, digmaan ang hinarap ng bansang Israel, mga kapatid. Pagkatapos na sila ay na-refresh sa tubig na ibinigay ng Panginoon coming from the rock, ngayon naman po ay umaharap sila sa napakalaking pakikipagbaka, digmaan, mga minamahal kong mga kapatid. Let me give you a brief background of what the text is all about. Ang mga Amalekites ay isa sa mga matindi at mabagsik na kaaway ng bansang Israel. Hindi sila masaya na meron silang nakikitang mga estranghero na dumadaan sa kanilang mga teritoryo. Kaya nga, ang mga Amalekites ay naging kaaway ng bansang Israel sa unang panahon ng kanilang kasaysayan. Subalit, nagpapasalamat tayo mga kapatid, when the Amalekites attack Israel, nagtagumpay, kanilang napaatras ang alin? Ang mga Amalekites, not because of the kakayanan, not because of the lakas ng bansang Israel, but because meron silang Diyos na buhay, but because merong makapangyarihang kamay, but because meron pong isang Panginoon na tapat sa kanila. Mga minamahal kong mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit napaatras ang alin? Ang mga Amalekite, simply because of that. Alam po ninyo ang digmaan, ang pakikipagbaka ay nangyari po doon sa Rephidim. Ito ho ang huling stopover ng bansang Israel bago nila marating ang bundok ng Sinai. Ang hidwaan ng Israel at ng mga Amalekites ay naging malalim, mga kapatid. Kaya nga ito ay tumagal generations after generations. Ang sabi po ng aklat ng San Juan, Kapitulo 16, talatang 33, in this world, we have what? Tribulations. Sa lupang ito ay meron tayong paghihirap. Ang bayan ng Diyos sa nakaraan at ang bayan ng Diyos sa ngayon ay umaharap sa pakikipagbaka, pakikipagdigmaan, pakikipaglaban, mga minamahal kong mga kapatid. Subalit, walang dapat tayong alalahanin sapagkat ang Diyos na kasama ng bansang Israel nung unang panahon, ang Diyos din na kasama natin ngayon, ipinagtanggol sila noon, ipinagtatanggol din tayo ng Panginoon sa ngayon. Well, ang sabi po ng talatang 8 na nais ko pong basahin sa inyo, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. So narito ho, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon kay Moses, at ang sabi naman ni Moses kay Joshua, pumili ka ng mga mandirigma upang inyong labanan ang mga Amalekites, ang sabi ni Moses. Sumunod si Joshua as ordered by Moses, mga kapatid ko. Ang sabi po diyan, dalhin ang alin? Dalhin yung tungkod ng Diyos, na yung tungkod na yun na hawak-hawak ni Moses, mga kapatid, ay simbolo ng presensya ng Diyos, simbolo ng kapangyarihan ng Diyos, simbolo ng pagtatagumpay ng kanyang bayan. Hindi po biro-biro ang kanilang pinagdaanan, mga kapatid, na ang kanilang pinagdaanan ang siyang pinagdadaanan din ng kanyang bayan sa kasalukuyan. Huwag natin pong gawing biro-biro ang karanasan ng bansang
pinili ng Panginoon, walang iba kundi ang kanyang iglesia sa kapanahunan, sapagkat ang atin pong kaaway araw-araw ay nariyan, pilit tayong inilalabas mula sa kamay ng atin pong Panginoon. Ang sabi nga po ng talatay, habang at samantalang nakataas ang kamay ni Moses, nahawak niya ang tungkod ng Panginoon, ang bayang Israel ay nagtatagumpay. Hallelujah to the name of God. Ang tungkod na yon ang kapangyarihan ng Panginoon. Si Moses na nakatayo, samantalang nakataas ang kanyang kamay, kapahayagan na ang presensya ng Panginoon ay kanilang kasama. Subalit, nalulungkot tayo mga kapatid na sa maghapon na pakikipagbaka ng bayan ng Diyos, napanghinaan din, nanghina rin naman si Moses mga kapatid. Ang sabi ni Moses kay Joshua, bukas din, aakyat kami doon sa ibabaw ng burol. Ako, si Aaron at si Hur, at aming titignan, tutunghayan, kung paano ang bayan ng Diyos ay nakikipaglaban sa mga Amalekites. At nung itaas ni Moses ang kanyang kamay, ang tungkod ng pagtatagumpay ng bayan ng Diyos, ang kanyang bayan ay nagpapatuloy sa pagtatagumpay. Subalit, nanghihina rin naman ang kamay ni Moses, mga kapatid. Kaya nga't nung nakita ni Hur at ni Aaron na bumababa na ang kamay ni Moses, naghanap sila ng paraan. Nakita nila na meron silang tungkulin na dapat gampanan. Ang tungkulin niyan ay pagtulong sa itinalagang leader ng Panginoon sa kanyang bayan. Ang tungkulin niyan ay kabahagi sila sa gawain at pagtatagumpay ng bayan ng Panginoon. Kaya nga't nakasumpong sila ng bato, na yung batong yun inilagay para maging upuan ni Moses, at samantalang siya ay nakaupo, si Hur at si Aaron itinaas ang magkabilang kamay. Kanilang tinulungan, kanilang inalalayan. Ito ang tungkulin ng bawat isa sa bayan ng atin pong Panginoon. May salamat sa Panginoon mga kapatid, sapagkat narito ang mga itinalaga ng Panginoon na merong pagmamalasakit sa bawat isa. Di ba mga minamahal ko mga kapatid, tayo po ng mga leader na itinalaga ng Panginoon, isa lang naman po ang nais po nating makita. Isa lang naman ang layunin natin kung bakit tayo ay sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Makita ang bayan ng Panginoon. Makita ang iglesia. Ang bawat kaanib ng iglesia na nagtatagumpay sa kanilang pakikipagbaka, pakikipaglaban sa puwersa ng kaaway, pakikipaglaban sa kasalanan. Nakita ni Hur at ni Aaron na meron silang tungkulin na dapat nilang i-offer at ibigay para kay Moses mga kapatid. Sapagkat merong banta ng pagkawasak. Ang alin? Ang bayan ng Diyos. Kaya nga't ang kalooban ng Panginoon ay kinakailangan mangyari. Ang kalooban ng Panginoon ay kinakailangan pagtiwalaan ng kanyang bayan. Kaya nga't gumamit kumasangkapan ang Diyos ng isang taong meron pong katatagan sa kanyang kalooban. Kailangan po ng leadership ng atin pong iglesia. Tanggapin po natin ang totoo, sila naman po ay tao rin. Tao rin po kami katulad po ninyo. Nangihina, nanlulupaypay. Subalit manong pag nakita po natin siya tulungan po natin. Hindi kumot kami po ay nananalangin sa inyo, sa iglesia, sa bawat kapatid, ay hindi na po namin kailangan ang panalangin. Kung nakikita po ninyo na kami ay nagdadalaw sa inyo para kayo ay palakasin, patibayin, patatagin sa pananampalataya. Ganon din naman po si Danny Malabad. Ganon din naman po ang ating mga leader. Napapanghinaan din po sila ng loob kung alam lamang po ninyo. Kailangan din silang dalawin. Kailangan din silang palakasin. Kailangan din silang aliwin. Kailangan din silang patatagin.
Yan ang kailangan, yan ang ginawa ni Hur at ni Aaron, mga kapatid, kay Moses. Alam po ninyo, masayang-masaya ang inyong lingkod. Kapag may pupunta sa akin pong tanggapan at sasabihin, Pastor, narito po ako para kayo po ay ipanalangin. Ramdam ko ang langit, mga kapatid, sa mga sandaling iyon, na narito ang isang kapatid, bagaman meron siyang gampanin sa kanyang personal na buhay, ay nag-ukol siya ng isang mahalagang panahon. Dalawin lamang ang leader ng Panginoon at sasabihin, Pastor, ipapanalangin ko po kayo, after that, aalis na po ako. Hallelujah! To the name of God. This is also what we need, the leaders of the church na inilagay ng Panginoon para tayo po ay pangasiwaan, mga minamahal kong mga kapatid. Kailangan ang kapangyarihan ng langit. Kailangan din ang isang buhay na natatalaga ng atin pong mga leader, ng mga itinalaga ng Diyos para pangasiwaan ang kanyang iglesia, ang gawain ng kanyang iglesia. Oh my! Samantalang binabasa po ng inyong lingkod ang kasaysayang ito, naramdaman ko ang pakiramdam ni Moses. Sabi niya, salamat Panginoon. Narito ang kapwa leader na inyong itinalaga sa inyong bayan. Sa halip na ako ay punahin, sa halip na ako ay sisihin, sa halip na ako ay intrigahin, tinulungan nila ako alang-alang sa inyong pangalan. Tinulungan nila ako para sa pagtatagumpay ng inyong bayan. Oh, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sana ito ay maging larawan sa ating kalagitnaan. Sana ito ang makita ng bawat kaanib ng atin pong iglesia. Sana ito ang makitang pagkakaisa, pag-uugnayan ng mga itinalagang leader at kaanib ng iglesia, nagtutulungan, hindi nagbabatuhan, nagpapasiglahan, hindi yung naghihilahan pababa. Oh, isa lang naman ang hangad ko. Isa lang naman ang hangad ng bawat kaanib ng iglesia. Kundi ang makita ang ating pamilya, ang buong iglesia na sama-samang ililigtas ng Panginoon. Wala nang iba, mga minamahal kong mga kapatid. At kung yan ang layunin mo, yan ang layunin ko, ano ang dahilan para tayo ay magkawatak-watak? Ano ang dahilan para tayo magturuan sa isa't isa? Anong dahilan para tayo ay maghilahan pababa? Ano ang dahilan para tayo mag-intrigahan sa isa't isa? Kaibigan, meron pong pangako ang Panginoon. Panghawakan natin ang pangakong iyon. Pangakong pagkakaisa, pangakong pagtutulungan, pangako para itaguyod ng sama-sama ang pagtatagumpay ng gawain ng Panginoon. Hindi lamang sa puso ng mga taong nasa kadiliman, maging ikaw at ako, ang bawat isa, ang iglesia ay mahanda sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Salamat, Panginoon, sapagkat pinagkatiwalaan po ninyo kami ng katotohanan. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iglesia na inyong pinili, katulad ng inyong bayan nung nakaraan, na kung saan sila ay nabigo, nagampanan ang inyong ipinagkatiwala, kaya nga't nasa iglesia ang inyong pag-asa, Panginoon, para lamang ang inyong gawain ay lumawak, para lamang ang inyong gawain, marami pang mga tao ang makakilala, marami pang mga tao ang maligtas sa inyong kaharian. Mga minamahal ko mga kapatid, aharap tayo sa panibagong 5 taon. 5 taon sa atin pong pansanlibutang iglesia, na meron po tayong tema na I will go. Ang temang ito ay isang panawagan sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Panawagan na kinakailangan ng pagtugon, bata o matanda,
may pinag-aralan o wala, anuman ang sa atin pong estado sa lipunan, ang bawat isa na tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas ay merong kapanagutan tungkulin na dapat kanyang dalhin ang mabuting balita ng langit para sa kaligtasan ng buong sanlibutan. Kaibigan, I will go. Ang layunin at tema ng atin pong iglesia sa darating na 5 taon. Ang I will go ay personal na pagtugon, mga kapatid. Personal na pagtanggap sa paanyaya ng atin pong Panginoon. Personal na tayo ay ahayo. Hindi ko po pwedeng i-represent ang aking asawa, ang aking mga anak, ang bawat kaanib ng iglesia, bata o matanda, ay meron pong tungkulin na inilagay ang Panginoon sa balikat ng bawat isa. Mga kapatid, matagal nang ibinigay sa atin ng Panginoon. Matagal nang inilagay ng Panginoon ang pasanin yun sa iglesia, dangan nga lang kakaunti ang siyang tumutugon. Sana naman itong darating na 5 taon, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, sa tulong ng biyaya ng Panginoon, ay makatugon na tayo, ang bawat isa, ay sama-samang gagawa para sa pagtatapos ng gawain ng Panginoon. Alam po ninyo, ang panahon na atin pong kinalalagyan ngayon, yung atin pong nararanasan ay hindi na katulad nung dati. Kung dati-rati, malaki ang hamon ng iglesia. Ngayon po ay mas lalong malaki. 10 times bigger and greater. The challenges of what? God na inilagay sa balikat ng iglesia. Sa balikat ng bawat kaanib ng iglesia, mga kapatid. Ang ibig sabihin sa panahon katulad nito, hindi biro-biro ang atin pong haharapin, mga kapatid. Kailangan ang isang buhay na may pagtatalaga. Kailangan ang isang buhay na pinamumugaran ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kailangan ng isang buhay na mapanalanginin. Kailangan ng isang buhay na matatag. Kailangan ng isang buhay na laging sinasariwa ang kapangyarihan at pangako ng Panginoon sa kanyang buhay. Sapagkat hindi natin alam, mga kapatid, kung ano ang mangyayari days, months, years from now. But I would like to tell you, church, ang sabi ng marami, the worst is yet to come. The church knows about what will take place in the future, my dear friends, just prior to the second coming of the Lord. Worst is yet to come, my dear friends. Kaya nga, kailangan ng Panginoon ang isang buhay na natatalaga, ang isang buhay na araw-araw ay tumutugon sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, ang panahon na ating kinabubuhayan ngayon, hindi na panahon para tayo ay manlupaypay. Hindi na panahon para tayo ay magwalang bahala sa ating pananampalataya. Ang panahon na atin pong kinabubuhayan ay panahon na nananawagan sa bawat isa sa atin. Opo, ikaw at ako sa isang buhay na dapat ilaan natin lahat para sa Panginoon. Hindi natin alam ilang taon mula ngayon. Subalit ako'y naniniwala, mga kapatid, na lalong mas malapit na ang pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Kaibigan, wala naman tayong hangad kundi dumating nawa ang ating Panginoon. At sana sa pagdating ng Panginoon, mga kapatid, ikaw at ako, ang iglesia, ay mahanda na siya'y salubungin upang magmana ng kanyang kaharian. Alalahanin po natin, inilagak ng Panginoon sa atin ang isang espiritu na dapat makita sa bawat isa, ang espiritu ng pagkakaisa, ang espiritu ng pagtutulungan, ang espiritu ng pagpapalakasan, ang espiritu na kung saan dinadala natin ang pasanin ng bawat isa. Sa ganitong paraan, ako'y naniniwala, gagawa ng himala ang Panginoon sa ating kalagitnaan, sa buhay ng bawat isa,
upang mahanda ang buong iglesia sa pagsalubong sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Naway pagpalain tayo ng Diyos, tayo po'y manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Salamat sapagkat ang karanasan ng bansang Israel sa nakaraan, na sila ay humarap sa pakikipagbaka, pakikipagdigma, na sa kanilang sarili wala silang kakayanan. They are nomads, Panginoon. Dahilan lang sa inyo kung bakit sila nagtatagumpay. At dahilan din po sa inyo kung bakit kami magtatagumpay sa amin pong pakikipagbaka araw-araw sa kasalanan. Kaya nga't Panginoon, yayamang hindi nyo sila pinabayaan noon, huwag din po ninyo kaming pabayaan sa ngayon. Tulungan na lamang po ninyo ang bawat isa sa amin, leader ninyong itinalaga sa iglesia, na sa panahon katulad nito, hindi na panahon para kami ay magsiraan. Hindi na panahon para kami ay magbatuhan ng dumi sa isa't isa. Ito na, Panginoon, ang panahon na kung saan makita sa bawat isa sa amin ang isang ugali, ang isang espiritu na handang tumugon sa inyong panawagan sa pagkakaisa sapagkat kami ay isa sa layunin na sama-samang maligtas kung kayo ay dumating sa ikalawa. Kaya nga't Panginoon, kung kami man ay may mga personal vested interests, alisin po ninyo sa aming puso ang bagay na iyon. Palitan po ninyo ng pusong matulungin, pusong mapagkaisa, at pusong masaya na tumutulong at gumagampan sa inyong tungkulin na iniatang sa balikat ng inyong iglesia. Upang kung kayo dumating sa ikalawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin, 10 ng amin pong miyembro ng pamilya, at ang iglesia sa kabuuan ay sama-samang sasalubong sa inyo upang magmana ng inyong kaharian. Salamat po sa pagtatagumpay ng aming Panginoon para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.